sa sektor ng pangisdaan sa lalawigan ng Batanes kasunod ng pananalasa ng Super Bagyong Julian. Ayon kay Provincial Fishery Officer Dr. Richie Rivera, kabilang sa mga ito ang mga nasirang motorized at non-motorized na bangka, gayon din ang fish cages sa bayan ng Itbayat, kung saan may mass mortality ng tilapia ang naitala. Dagdag pa ni Rivera, may mga bangkang kinakailangang i-overhaul dahil sa tagal na nakalubog sa tubig dagat, lalo na ang mga makina. Nakapagsumite naman ang ahensya ng damage report kaya't inaasahan na mapopondohan at mabibigyan nila ng tulong ang mga mangingisdang apektado. Binigyang diin naman ni Rivera ang kahalagahan ng pagpaparehistro ng mga mangingisda at ng kanilang mga bangka sa mga Municipal Agriculture Office para mapabilang sila sa mga prioridad na mabigyan ng ayuda kung sakaling dumating ang hinihinging pondo para sa rehabilitasyon. Pinapapaspasan na ni Senator Sherwin Gatchalian sa Department of Information and Communications Technology ang rollout ng National Fiber Backbone para sa mas pinalawak na access ng publiko sa libreng Wi-Fi. Ayon kay Gatchalian, mahalaga ang mabilis na pagpapatupad ng proyekto para magkaroon ng access, lalo na yung mga nasa liblib at malalayong lugar. Dagdag niya, hindi naman maituturing na luho ang maaasahang internet access, bagkus ay mahalaga ito para sa pantay na access sa edukasyon, trabaho at mga pampublikong serbisyo. Ang National Fiber Backbone Program ay bahagi ng National Broadband Program na ipinatupad ng DICT. Oras na makumpleto ito, hindi na kailangang umasa ng gobyerno sa mga third-party provider para sa mas maaasahan, secure at malawak na paggamit ng libreng public Wi-Fi. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang umaga!